shit up. What is your profession? At nasa ating linya ngayon mga kabravo, si Ginoong Winston Casio, ang spokesperson po naman ng PAOK. Atin lang pong kukumpirmahin itong mga bali-balitang ito para ho natin mapagtanto kung gaano po konektado umano itong mga pogong ito sa illegal drugs na ngayon at money laundering. Talaga naman lumalalim po ang isyong ito. Good morning po Sir Winston. Good morning, Manong Ted. Kabayan. Good morning, DJ Chanda. Oo, maupay nga aga mano. Okay nga. Oo, nalimbungan man kita kanina. Nagkita kan boxing, waray ano? Ay, waray. Nakaturog na kay Makuri. Oo. Makuri kung magpiniraw kita. Sorry po, kasi itong si Ira Villegas, taga Leyte ito. Pambato. Ganun po ba? Kababayan din pala natin. Yes, sir. Anyway, sige po, may sinasabi po kasi itong komite sa Kamara de Representante na yung pong sinalakay na bodega na nakuhanan po ng malaking bulto ng droga diyan po sa Mexico, Pampanga na Empire 99 po ang may-ari na umano ang sinasabi pong may-ari nito on record ay yung kapatid ni Michael Yang na ito pong si Hong Jiangyang ay konektado po yung mga pangalan na naandoon sa Empire 99 sa mga incorporators po ng ilang mga pogo na sinalakay ninyo. Kumpirmado ho ba yun? Mas mainam tingnan na ang koneksyon ng drug at saka yung koneksyon ng Pogo ay nandun talaga sa personality ni Hong Jiangyang. Hindi na sa ibang incorporators pa. Sapagkat ganito po yan. Okay. When AMLAC filed for a petition for civil forfeiture doon sa Court of Appeal, isa sa mga nakita nilang bank account ay konektado kay Alice Guo, personal bank account ni Alice Guo. At may mga transaksyon pumapasok doon, labas-masok, na ang pinanggagalingan ay bank account din ni Hong Jiangyang na allegedly ay kapatid ni Michael Yang. At if I'm not mistaken, that transaction went up all the way to 3 billion mahigit pesos. So we're able to pinpoint a connection between Hong Jiangyang, an alleged drug trafficker, and Miss Alice Guo, yung Pogo Queen naman ng Bamban. So, yung pera nitong si Hong Jiangyang ay i-transact dito sa account ni Guo. Ganun po 'yon. Yes, opo, that's definite. Nakita po 'yan sa mga bank transactions nung kanilang mga bank accounts. Kaya we're able to create a link, no, between these two different criminal syndicates. Dito sa drug trafficking nung magkapatid na mga Yang at saka dito naman sa Pogo ng mga Fujian gang na kinabibilangan ni Alice Guo. Okay, kasi po ang sinasabi na halaga ng shabu, no, na na-recover dito sa bodegang pag-aari umano ng kumpanyang pag-aari nitong kapatid ni Michael Yang ay 3.6 billion. So, dito ho ba ang teorya ho natin dito ay yung kanilang kinikita sa illegal drugs ay nilalabhan nila dito sa operasyon pati sa real estate business nitong sila Go? Yes, may nakikita kaming ganyang mga dots. Kaya nga, parte ng aming investigasyon in relation to money laundering is to be able to pinpoint the other bank transactions ng iba pang mga taong connected dito kay Hong Jiangyang, doon sa Empire 999, at saka yung dito sa Baofulan Development at saka Lucky Zunyuan, at pwedeng maging doon sa Lucky South 99. Kasi nagtatagni-tagni, nagkakadikit-dikit yung mga organisasyon na ito. So, it could be a clear case of money laundering wherein money transacted and money gained from drug trafficking is being laundered through the scam farms, Pogo, and even in real estate. Okay. Opo, pero doon po sa mga Pogo raid na ginawa ninyo, meron bang mga pangalan na lumabas doon sa alimampung dokumento o ebidensya na Hong Jiangyang o maging direkta Michael Yang? None. None whatsoever.
lumabas lamang ang pangalan ng magkapatid na yang nung nagsimula na yung financial investigation primarily. Pero doon sa Pogo itself, sa incorporators, sa mga officers, at saka iba pa mga beneficial owners in relation to the Pogos, negative po yung magkapatid na yang. Kaya lang, lumabas lang po yung pangalan nila doon sa mga suspicious transaction reports generated ng mga bank accounts ni Alice Guo. Na lumabas na rin po doon sa financial investigation na hindi kayang ipaliwanag doon sa base sa kinikita ng real estate development na Baofu at hindi rin kayang ipaliwanag base doon sa Hongsheng Gaming Technology at doon sa Sonyuan. Opo, yung nga, sabi ng Anti-Money Laundering Council report. Sir, maliban po ba dyan sa Tarlac at doon sa Porac, Pampanga, meron ba bang ilang mga Pogo sites na may koneksyon sila Goo? Alice Guo, none. Kaya lang yung mga personalities involved doon sa Farmally scandal, no? Ay nakita namin na may mga Pogos sila na inoperate for a time sa ilang mga lugar dito sa Pilipinas at may tinitinan kaming isang actually operating illegal Pogo site or scam farm somewhere here in the South. So tinitingnan po namin yon, bine-verify natin, binavalidate kasi allegedly yung scam farm na yon ay direktang konektado dito kay Hong Jiang Yang at sa kapatid na si Michael Yang. Opo. Ito hong mga Pogo ninyo, no, na inyong iniimbestigahan ngayon somewhere in the South. When you say South, is it in Mindanao? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Meron ho bang nababanggit dyan ng mga pangalan gaya ng Rose Nonolin? Yes, sir. Ilang mga dokumento nakikita namin na itong si Grace Nonolin, who became famous during the Farmally scandal investigation, together with her husband, appears to have incorporated and or operated a series of Pogos. Hindi lamang dyan sa Mindanao, kundi maging dito sa Visayas, sa Cebu primarily, at maging dito sa south of Manila. Kaya lang yung dito sa Southern Metro Manila, hindi na nag-ooperate. Pero tinitinan namin yung doon sa Cebu at saka yung doon sa Cagayan de Oro and other parts of Davao. Yun hong Pogo na binabanggit nyo, are these legal Pogo at that time or illegal? Yung ilan dito, nung tiningnan namin yung mga dokumento sa PAGCOR, hindi namin ma-verify yung kanilang permit. So, questionable yung permits nila, yung lisensya nila. Pero yung iba na na-associate dito sa mag-asawa, ay meron naman kami nakitang mga dokumento. Opo. May dokumento, kumbaga legal sila, may permiso from PAGCOR. May lisensya po sila. Opo. Okay. Pero pero wala pa kayong nasa lakay mismo so far ngayon na Pogo na illegal ngayon, ano ho? Oo. O maging legal na direkta may dokumento legal na ginagamit sa illegal na may dokumentong linking Rose Nonolin and her husband? Negative po yan. Okay. Wala ho tayong nasalakay ngayon na direktang may connection sa kanila. Kagabi, may niraid yung NBI na isang scam farm dito sa Manila, sa May Malate, yung dating Vertex, kung di ako nagkakamali, ngayon ay kinikilalang Lawson Firm. So baka doon sa kanilang na-raid kagabi, baka may makita silang mga dokumento at makikipag-ugnayan po kami doon sa kanilang mga makukuhang ebidensya kasi malaki din yung na-raid nila kagabi. Opo. Ano hong pangalan ng Mr. ni Rose Nonolin? Let me just check. Hindi ko na matandaan yung kanyang Chinese name, pero he can also go by the name of Alan Lim, no? Yung isa niyang pangalan, Alan Lim. So, yung kanyang Mandarin name, yung kanyang Chinese name, I could not recall from the top of my head. Okay. At sa ngayon po, wala pa namang kasong isinasampa laban sa mag-asawang itong sila Rose Nono tsaka sa mister niya?
Wala po. These are just persons of interest whose names have cropped up in our investigation. Then again, kung wala ho kaming sapat na ebidensya, we would exonerate them. But as of the moment, we are just looking at them as persons of interest in relation to our ongoing investigation. Okay. Sa ngayon po, di ba, dapat mag-wind up na itong mga POGO operations na ito. Sa ngayon ho ba, meron pa pong operating na illegal na POGO? O natakot na po ito dahil sa anunsyo po ng Presidente? Nako, Manong Ted, mukhang hindi. Isang pagpapatunay nito yung na-raid kagabi ng NBI, no? So kasi kami din, marami pa kaming tinitinan, marami kaming binubuong case build-up ngayon, possible application for search warrants. Kasi despite the fact na sinabi na ng Pangulong BBM na wind down, cancel, etc., nandyan pa rin sila. Kaya nga, the legal ones, yung mga IGL under PAGCOR, they're cooperating. They're really winding down. However, yung iba, yung illegal nga, so they really don't care. They continue to invest in their operations at mukhang iba dyan walang interest na umalis ng bansa. Magi-entrench lamang po itong mga ito, Manong Ted. That's the very nature of their business. Ganyan ang ginawa nila sa Cambodia, Myanmar, Laos. So they're entrenching themselves, trying to insulate themselves from law enforcement operations sa pag-akala nila na they can basically corrupt anybody. Sa ngayon po, sir, meron pa ba tayong inaasahan na operasyon ng PAOK na mismo dito po sa binabanggit nyo na inyong mga binabantayan na mga still operating na illegal POGOs na ito? Yes, Manong Ted. Ang binubuo na lang po namin ngayon ay yung case build-up. Nang sa gayon, yung interagency task group namin, meron kaming sapat para mag-apply ng search warrant. Kasi tuloy-tuloy po ito. Sabi ka ng Executive Secretary nung meeting namin nung nakaraang Biyernes sa Palasyo, sinabihan niya kami lahat na tuloy-tuloy lang. Despite the fact na nag-wind down yung mga legal, so leave that to PAGCOR. Then, yung mga illegal, ituloy-tuloy lang yung trabaho ninyo kasi hindi aalis ang mga yan ng pusa. So, we're heeding the directive of the Executive Secretary, Lucas P. Barsamin. So, meron kaming tinitinan ngayon. In fact, sabay-sabay yung tinitinan namin ngayon, binubuong case build-up. Kung hindi ako nagkakamali, 3 po ito na tinitinan namin ngayon. So, kung alin ang mauna, na makabuo kami ng ebidensya for a application for a search warrant, yun ang mauna, Manong Ted. Opo. Yung pagpili po ng PAOK ng inyong ka-tie-up o ka-team na PNP official, kayo na pong pumili nito because the last time, may sinasabing, sorry po, no? May official ng PNP na mukhang isa sa mga source ng leak dito po sa POGO operations na ginagawa ng PAOK. Well, ang kagandahan po dito is meron kaming task group na binubuo ng PNP CIDG, NBI, DOJ, YACAT, and so on and so forth. Within the group, we decide among ourselves, the principals, the different directors of different agencies decide kung sino ang magiging katayap namin for a particular operation. Okay. Kumbaga, hindi kami solely limited to one PNP agency, PNP unit or NBI division. Nang sa gayon, hindi ho magkaroon ng check and balances, Manong Ted. So, yung ibang aligasyon doon sa mga nasabing mga opisyal ng PNP, hinahayaan ho namin ang Senado, ang mababang kapulungan, and the PNP itself conduct the investigation. Nang sa gayon, kung may sapat na ebidensya, makasuhan, hindi na panularan at saka mapapanagot kasi delikado naman kung totoo yung mga aligasyon na gano'n. Talagang hindi na tayo makapagtrabaho ng maayos, Manong Ted, di ba? Opo. Sige po. Sir, doon po sa mga binuksan ng mga vault, na remaining vaults dyan po sa, ito sa Porac, di po ba? Itong pinakabago? Yes, sir. Oh, Yes, sir. Anong mga na-discover po ninyo? Una, yung cash na nakuha natin, very minimal na. So, sa bilang ng CIDG, PAOK at saka ng AMLC, nasa 1.5 million and a few
fuel use change. Mm-mm. Pero ang mas importante dito, marami tayong nakuhang mga company cellphones, mga USBs, mga kung ano-anong mga digital devices sa loob, laptops and so on. Mm-mm. Dahil sa mga may nakuha tayong digital devices, we will apply for a warrant to examine computer data. Mm-mm. Baka kasi may mga ebidensya pa tayong makuha doon. Mm. Also, may mga nakuha tayong mga passports, mga documents of foreign nationals, purportedly Chinese nationals, no? Mm. So we will check these passports, titingnan namin kung nasa kote namin ang mga ito, nasa amin yung kanilang kung nasa amin yung kanilang physical person. Mhm. Kung wala naman, we will makikipagbigay alam kami sa Chinese Embassy para imbestigahan din nila ito, baka persons of interest ito, nagkatrabaho sa Pogo, Mhm. at mapapanagot naman nila sa kanilang territory. Mhm. Pero ang importante dito, Manong Ted, kasi allegedly, itong Lucky South 99 ay nagtatago ng merong di umanong ledger na isinagawa, no? Mhm. So during the time that it was operating. Mm. So may mga nakikita kaming soft copies ng mga ledgers na yon coming from different sources. So we would like to verify kung meron nga ba talaga silang actual na maayos na ledger na nandyan sa mga laptops na yan. At pag natagpuan natin yon, that would be a bombshell, so to speak. Kasi marami tayong mapapapanagot kung totoo na merong ledgers na isinagawa itong Lucky South 99. Let me qualify, ledgers, so plural po ito. Opo, ledgers, meaning na andyan yung mga transaksyon, ano? Oo. Yes, yes, transaksyon at katransaksyon, no? Doon sa Yes, kanilang yun ang operasyon. importanteng mahanap natin ngayon, Manong Ted. Okay. Naglabas po ng lookout bulletin, no, para sa BI ang DOJ. 11 pong mga pangalan ito o 12 ba? 12 po, 12. 12. Sa inyo ba nanggaling ito? Yung rekomendasyon? Yung rekomendasyon, yes. Interagency Task Group nga po ito. So, some of the names came from the investigations of PAOK. Yung iba nanggaling mismo sa IACAT prosecutorial team. Yung iba nanggaling sa CIDG. So, yes, sa aming tatlong grupo, sa tatlong malalaking ahensya sa loob ng grupo nanggaling yung mga rekomendasyon na yun. Bakit po nasama ang pangalan po ni Attorney Harry Roque? Well, kasi po, sa aming pag-uusap, napakadami na masyado nung coincidences at saka mga nakukuha naming possible testimonial evidence. Una yung mga dokumento. Yung mga dokumento kasi ipinipresenta namin sa media, we're keeping a lot of those close to our chest, so to speak. Kasi mahirap naman po, Manong Ted, kung lahat ng ebidensya ilalabas namin sa publiko, mapipreempt na po, ano. So may mga ebidensya kami nakuha, may mga testimonial evidence din kaming nakukuha ngayon, mga kinakausap ng mga tao, that seem to point to a more direct participation of Mr. Harry Roque in the operations slash po of some of these pogos, no. And lawyering itself, tama po naman si Ginoong Roque, lawyering itself is not a crime. But then again, there are certain exceptions too, as the good Senator Ontiveros have pointed out. There are certain exceptions to lawyering that may constitute an actual crime. So, dahil po doon, naging person of interest po ito si Ginoong Roque para sa Interagency Council Against Trafficking, IACAT, no? So, may ilbo sapagkat ayaw natin na agad-agad lang sila makalabas at baka hindi naman sila bumalik na sa Pilipinas. Katulad nung si Wang Ji ang halimbawa, umalis na ng Pilipinas, hindi na natin mahanap. So, by the way, an ILBO is not a whole departure order in itself. Yes, opo. Yan lamang po ay isang internal document between DOJ Main and Bureau of Immigration para if Mr. Roque and the other personalities in that ILBO present themselves in any of our airports or seaports, ipagbibigay alam po yun ng immigration kay Secretary of Justice, baka by the time na palabas sila, baka meron ng PHDO, Precautionary Whole Departure Order, and or legal na basihan para hindi sila payagang makalabas. Okay, opo. Itong sila Stephanie Mascareñas, Michael Bryce Matareñas,
Tama ho ba ito? Yes, sir. Itong mga Karingan, yes. Opo, Opo. Anong kwento dito sa mga taong ito? Itong mga si Raymond Galion ko. Ayan. Yes, sir. Itong mga pangalang ito ay lumabas doon sa mga dokumento sa SEC at maging doon sa mga dokumentong isinumite nila sa PAGCOR. Ngayon, kung nandun ang kanilang mga pangalan sa mga SEC documents, sa mga PAGCOR application documents, then they are persons of interest na may kinalaman doon sa aktual na operasyon netong Lucky South 99. So, we have to also investigate them nang sa gayon makita natin kung meron o wala ba silang pananagutan or partisipasyon direkta or maging indirect dito sa operations ng Lucky South 99. Okay. Sige po. So aantabay nga tayo dito no sa inyo pong patuloy nga hindi pa nga po ito tapos kasi may panibago po na naman kayo na sabi ho ninyo hingi kayo ng warrant para doon sa pagbubukas nitong mga digital na mga mga equipment na ito na inyo pong na-recover sa raid at sa inyo pagbubukas po ng mga vaults na ito. Sa ngayon, sir, naisampa na po yung qualified human trafficking laban po kay suspended Mayor Godi po ba? Tama po yun. Opo. And then, kasi po hindi sila sumisipot, so apparently waive na yung kanila pong karapatan nga to answer the complaint. Kung sakasakali po, maglalabas na rito ng arrest warrant, no? Ang hukuman. Ano pong balita ninyo? How soon will that be? Well, una, kinakailangan mo na maglabas ng resolusyon, ano? Ang DOJ. Ang DOJ with regards to the complaint that we have filed, kung meron kaming sapat na ebidensya laban dun sa aming mga inaakusahan. Then, subsequently, they would release an arrest warrant. So, ngayon, Manong Ted, kung kailan yon, siguro gaya ng tinatakbo ng investigasyon ay ng pagdidinig sa preliminary investigation, parang 2 linggo ang timeline na lumalabas lagi. So it could be shorter than that or it will never be beyond that kasi at 2 linggo lagi ang kanilang binibigay sa kanilang sarili na maximum. Oo. Nasa Pilipinas pa ba si Alice Go? Yung pangalang Alice Leal Go at saka Go Waping, lagi po natin chinecheck yan sa lahat ng mga immigration points. Mapa seaport man yan or mapa airports po. Hindi pa po lumalabas ang mga pangalan na yan, yung mga passports na yan dito sa Pilipinas. So we're fairly confident nandito pa po siya. Kaya nga, Manong Ted, if you would allow me, manawagan sa taong bayan. Alam naman po ng lahat ng sambayan ng Pilipino na ito si Alice Leal Go. Meron po siyang arrest warrant galing sa Senado na kinakailangan implement ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Kaya kung sino man pong Pilipino na nagkakanlong sa kanya, tumutulong sa kanya, pakiusap po, tigilan na po natin ito. Sapagkat kapag siya ay nasa kote natin sa isang lugar at nandoon po kayo, nandoon sa inyong pagkakanlong, kami po ay mapipilitan isama kayo sa asunto sapagkat hindi nyo naman pwedeng sabihin depensa na hindi ninyo alam na ito si Alice Leal Go ay pinaghahanap na ng lahat ng ahensya ng gobyerno. Maliban na lang kung doon kayo nagtatago sa tuktok ng Mount Apo siguro. O kaya doon sa Subi Reef, no? Doon sa sa Subi Reef. Military detachment. Kaya nga. So, anyway, may tanong ka ba siya bago natin pasalamatan si Director? Yes si, po. Director, si Doctor. ito pong ibang mga nasa lookout bulletin tulad ni Cassie Ong, Dennis Conanan, and among others, may balita po ba tayo kung nandito pa sila sa Pilipinas? Alam niyo po, si Cassie Ong, ang huling, nung tinignan natin yung immigration documents, nandun na po siya sa Singapore. So, nagpapalipat-lipat lang po siya, Singapore, Malaysia, Malaysia, Singapore. Kasi kung di ako nagkakamali, she left the Philippines around June 4 or June 14. No, thereabouts. No. So, nung ni-raid yung Lucky South 99, umalis na agad po siya at hindi na bumalik ng Pilipinas. Bounty po para sa ikahahanap nitong si Alice Go. Is there a possibility na maglalabas ang gobyerno nito? Yan ho'y pag-uusapan ho muna namin. That's beyond my pay grade. Baka mamaya kunin po sa sahod ko po yan. Okay. Sige po. Totoo po naman na medyo nabawas-bawasan ang scam text dahil po sa mga
sa mga raid. talagang porsigidong kampanya ng PAOK at ng gobyerno laban sa mga scam hubs na ito. Yes, sir. Manong Ted, DJ Chacha, kasi magmula pa lang nag-raid kami, kauna-unahang raid pa lang ng PAOK talaga, August 1 last year. Nakita agad namin yung hile-hilera ng mga cellphones, laptops, and name it. So, talagang associated sa scam tech, sa tech scam, itong mga troll farms na ito. Kaya tuloy-tuloy lang tayo para masigurado natin hindi na makabalik ito, Manong Ted, kasi baka mamaya it would just regenerate itself, no? Oo. Baka mamaya ibahin lang ang pangalan ng mga ito at biglang makabalik. So, mahirap ito. Proven and tested na itong offshore gaming nahahaluan ng mga shady characters. Kaya Opo. sana hindi na talaga makabalik ito once and for all. Opo, sige po. So salamat sa inyo pong panahon, Sir, Dr. Winston Casio, sa inyo pong ibinigay po na update sa amin at kami nakaantabay po kung sakasakali man para maging daan din po para malaman ng ating mga tagapakinig at manonood ang ginagawa ng pamahalaan at ng PAOK para po sa watain na itong matagal ng problemang ito. Thank you very much, Manong Ted at DJ Chacha. Maupay ngaga. Opo, damong salamat, Mano. Si Ginoong Winston Casio, Dr. Winston Casio, ang spokesperson po ng PAOK. What is your profession?